Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ang i-discuss po natin ay tungkol sa isa sa mga importante talagang parts and kumbaga components ng pagte-trade, no? Which is itong range trading natin na tinatawag, yung range. Ngayon, bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Estudyante Trader. Isa po tayong finance content creator at forever student ng market. Ngayon, sa video na ito, yun nga po, no, pag-uusapan na natin itong topic na ito. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa gayon lagi kang updated. Okay? Ngayon, unang-una muna, syempre, no, ito na nga, start na tayo. Bakit ba napakahalaga no or napaka-importante ng range sa pagte-trade? Kasi syempre yung paggalaw ng presyo, it talks about statistics, data, no, probability. Pero syempre papasimplihin na nga lang natin dito sa video na ito. Syempre gumagalaw yung presyo tuloy-tuloy po 'yan. So kaya kailangan mabantayan natin yung kanyang mga galaw. Ngayon, eto na nga po, kapag ka ikaw ay magte-trade, no, ang unang-unang mali na ginagawa ng karamihan ay yun na nga, 'di ba? Basta pasok lang sila ng pasok o entry dito, feeling ko mababa na. Feeling ko mataas na. Paano kung hindi mo na measure ng maayos at hulalisis lang, 'di ba? Mali pa rin 'yun. So kaya ang sinasabi natin, dapat meron kang basis. Dapat meron kang tinitignan ng mga areas at mga ranges, okay? So ngayon, ito, unang-una pagpasensya niyo ng drawing ko, no? Kumbaga, bibili tayo ng whiteboard, no? Bibili tayo ng para nang sa gayon physical na lang, no? Dito kasi wala rin akong mouse, no? Dahil nasanay ako dito sa Mac na to na hindi na nagma-mouse. Anyways, no, ito na nga po. Pagka ikaw, unang-unang magte-trade ka, 'di ba? O magte-trade ka na, no, during the day. For example, Technical Analysis 101. Ano bang una mong kailangan gawin? Siyempre, hindi ka naman basta magpaplano at papasok ka agad, no? Execution ka agad. Ang una mong kailangan gawin, ito real talk, is hanapin mo yung kanyang support and resistances area. Okay, hindi lang po 'yon. May susunod tayo mamaya. Siyempre, for example, ito na nga po, no. Ang support area natin, no, or support 100, no. Kumbaga, 'yun yung parang lagi niyang demand zone, no, 100. Ngayon, meron po tayo resistance sa taas 140. Ito po, ang hindi medyo, no, na-discuss ng iba, ano yung importance ng gitna. Ang tawag po sa gitna, no? Ang tawag ko po sa gitna is yung ito nga yung nasa equilibrium part, no? Ibig sabihin equal, syempre 100, 140, 120 ang gitna niyan. Ngayon, ito na nga po, mag-sample lang tayo sample lang ito, no? Hindi naman, unang beses ko palang ginawa ito at yun nga, bibili tayo ng whiteboard, no? Para mas madali na masundan. Medyo dito, syempre, magulo yung sulat So, again, anyways, no? Makikita natin dito, halimbawa, ganito yung movement ng chart, no? So, halimbawa, ganyan, no? Ayan. Medyo nag-down na, nag-dip. So, for example, medyo volatile siya, no? Ayan. So, for example na lang, naiwan dito, yan, sa gitna. For example, sa gitna, gitna po yan. So, ngayon, ang gitna natin dito is 120. Ito po yung importance kasi ng gitna rin as well, no? Kung bakit sa gitna, hindi ka dapat muna mag-decide, mag-trade, no? Whether it's a sell short or a buy long, no? Syempre, may mga parameters pa rin, may mga technical indicators pa rin na pwedeng mag-buy ka, sasabihin nun mag-buy ka, pero from this price action perspective, 'di ba? Price action perspective, bakit napakahalaga or crucial nung gitna at bakit hindi ka dapat mag-decide diyan? Kasi ang tawag ko po diyan, no, is yun nga yung gitna or equilibrium state, no, or yung 50% threshold. Syempre, pag siya ay nasa 50% threshold, pwedeng bumaba, pwede rin tumaas. No, alam niya nasa gitna Syempre, wala siya dito sa demand zone, wala dito sa baba, no? For example, dito nag-bounce, 'di ba? Nag-overshoot lang ng konti. Pero let's say nag-bounce, wala rin naman siya dito sa resistance, siya ay nasa gitna. At siya ay nasa gitna, napaka-crucial niyan kung magba-buy ka ba. Syempre, pagka nag-buy ka, tumaas, parang hindsight, no? Parang panalo ka. Siyempre, kala mo magaling ka, pero kapag ka naman bumaba, nakabili ka dyan sa gitna,
ba't ka kasi bumili sa gitna, 'di ba? Ang basic principle lang nitong tinuturo natin is titignan mo nasaan yung presyo, nasa ang threshold, no? Kasi bukod pa diyan sa 50% na 'yan, ito rin yung tinatawag ko pag nandito siya na side, no? Pag nandito siya na side, okay? Basically above 50%, ang tawag ko diyan upper range. No, ayan, basta nandito sa between 51 to 100%, ang tawag ko po diyan is upper range. 'Di ba? Pero pag nasa 49% pababa, ibig sabihin nasa baba na itong blue line or 50% threshold, ang tawag ko diyan is lower range. Ngayon, napaka-crucial niyan dahil nga yan yung naghahati sa gitna kung overbought na or oversold 'Di ba? So kaya titignan mo dito kung nasa ano yung presyo. Huwag ka kagad bibili dito sa gitna, no? Or magse-sell short. Kasi nga, syempre, pag nag-sell short ka, nakikita mo, halimbawa, nag-iba yung sentiment, talagang umangat, talo ka. Pero naman kapag ka, kumaga, in short terms na lang, mas malaki yung risk mo kapag ka ikaw ay nagte-trade sa mga gitna. No, unless na lang syempre kung talagang plinano mo, prepared ka talaga, marami mga indicators and parameters and confirmations na talagang tutukoy dun sa bakit ka dapat bumili or magbenta or whether you put an entry sa sell short or buy long. So yun yung sinasabi natin dito. Okay? So kaya lagi nyo nga hanapin yan kasi minsan support, ito yung resistance. Guys, no, napaka-importante nung 50% na threshold, no? So, medyo, ang hirap nga lang mag-drawing dito. Diba? Let's say, yan yung 50% Diba? Diyan mo makikita, syempre, kapag example, no, ano bang importance ng 50% na yan? Kasi, for example, na-late ka na bumili. No, halimbawa, galing dito sa 0% itong 100 Itong 100%, 140. So, ito nga, 120 gitna. Ngayon, example, nandito na siya sa bandang, 0. Ibig sabihin, pag nasa 50% na siya, syempre, di ba, parang medyo mas maliit na yung pwede mong gains. Dahil nga, di ba, pag umabot ng 50%, minsan nag-overshoot na lang, bumabagsak. Kasi parang nagiging psychological support and resistance din yung 50% na yan. Kaya yung iba puro support lang, puro resistance. Guys, between that support, no, between ito yung support, between this, no, hanapin niyo yung gitna. Hanapin mo yung mid, no? Para nang sa gayon, syempre aware ka, no, na ay umabot na siya ng 50% threshold. Ibig sabihin, let's say kung walang weighted na probability, no, there is a kumbaga 50% nga 'di ba? Pwedeng 50% na umangat dito, pwedeng 50% na bumaba rin dito. So, kumbaga mas malaking risk mo. Unlike nga syempre, parang kapag ka nag-buy ka dito, no, on the support range, 'di ba? Pagka nag-buy ka dito on the support range, parang okay 'di ba? Nagba-bounce. So, mas madalas siya mag-bounce dito, syempre mas okay. At ganun din, magse-sell short ka, possible dito, no? Lagi mong gagawan ng support 1 and support 2, ng resistance 1, ng resistance 2. Para nang sa gain may basihan ka sa presyo at hindi yung paano mo nasabing feeling ko, 'di ba? Parang mataas na yung presyo. Wala ka namang binabatayan na range. Paano kaya 'yon? 'Di ba? Kasi kahit minsan, halimbawa, tumaas na siya dito, yes, pwede pa rin naman tumaas 'yan. Ang sinasabi ko nga lang, kumbaga threshold 'yan Kailangan mong bantayan kung nandito ba siya na part, lower range or nasa upper range. Kasi iba walang hati sa gitna Okay? So, kaya napaka-importante nung tinuturo na to dahil volatility measure siya, risk management measure din siya kasi makikita mo kung worth it ba, no, yung time, effort mo, yung risk capacity mo, yung risk tolerance mo sa pagte-trade ng mga highly volatile na assets, no. Kumbaga parang basic support and resistance lang siya, pero yung ibang mga nagtuturo hindi na ituturo yung 50% threshold, yung lower range and upper range dahil actually ako ang nag-formulate niyan, no, mismo tinuturo ko din siya. So kaya napaka-importante again, pag magte-trade kayo, wag agad pasok ng pasok, wag agad banat ng banat lalo na pag nasa gitna. Tignan niyo muna yung mga ranges or mga areas na pwede niyo papasukan. Kung nandito na, possible, pwede. Kung nandito, sell short, okay? So depende pa rin sa parameters. So kaya again, hanggang dito na lang muna, 10 minutes na.
See you on my next videos and follow for more like this.